Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na ang prutas na kinakain ninyo para sa kalusugan ay siya palang sumisira sa inyong mga bato? Sa mismong sandaling ito, ang mga bato ay hindi nagbibigay ng babala kahit na 80% na nito ay sira. Na akala ninyo ay pagod lang, ngunit ito na pala ay chronic kidney disease. Akala ninyo ay hindi lang natunawan, ngunit ito na pala ay uremia. Pagsapit ng panahon na malaman ninyo, nasa dialysis room na kayo. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, sasabihin ko sa inyo ang 4 na prutas na dapat ninyong iwasan at ang 4 na pagkain na makakatulong na buhayin muli ang inyong mga bato. Ang video na ito ang magtatakda ng susunod na 10 taon ng inyong mga bato. Magsimula na tayo. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim. Unahin nating linawin kung bakit tahimik na nasisira ang mga bato. Isipin ninyo na ang inyong mga bato ay parang isang water filter. Ang pagkain at tubig na pumapasok sa ating katawan ay dumadaloy sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga dumi at naiipon ang mga hindi kailangang sangkap. Ang sumasala sa mga ito ay ang ating mga bato. Sa isang araw, sinasala nito ang humigit kumulang 180 litro ng dugo, ibinabalik sa katawan ang mga kinakailangang sustansya at inilalabas lamang ang mga lason at dumi sa pamamagitan ng ihi. Ang bata at malusog na bato ay kayang-kaya itong gawin. Kahit uminom ka ng alak buong gabi, nakakabawi ito kinabukasan. Kahit kumain ka ng maalat, mabilis itong nailalabas sa ihi. Ngunit iba ang matatandang bato. Kahit parehong dami ng tubig ang inumin, mas mabagal ang paglabas nito. Kahit parehong dami ng potassium ang kainin, hindi ito mailabas. Ito ay tulad ng isang water purifier na may lumang filter. Ang bahaging responsable sa maselang gawaing ito ay ang glomerulus, isang aparato ng pagsasala. Sa bawat bato may humigit kumulang 1,000,000 glomerulus at sa kabuuan 2,000,000 glomerulus ang walang tigil na nagtatrabaho. Kapag nasira ang glomerulus, hindi na ito nabubuhay muli. Ang atay kahit putulin ay tumutubo muli. Ang balat kahit masugatan ay gumagaling. Ngunit iba ang glomerulus. Kapag ito ay namatay, hindi na ito bumabalik. Ang problema ay habang tayo ay tumatanda, mas bumibilis ang pagkasirang ito. Pagsapit ng 50s, humigit kumulang 100,000 ang nawawala. Sa 60s, 200,000. At pagsapit ng 70s, mahigit 300,000 na ang hindi na gumagana. Ito ay higit sa 15% ng kabuuan. Ngunit karamihan ay walang nararamdaman. Bakit kaya? Dahil ang mga natitirang glomerulus ay mas nagsisikap magtrabaho. Ito ay tulad ng kapag bumagsak ang isang kasamahan, ang mga natitira ay nagtatrabaho ng doble o triple. Sa labas mukhang walang problema. Maayos ang pag-ihi at maganda ang pakiramdam ng katawan. Ngunit sa loob nagkakaroon na ng sobrang karga. Ang mga glomerulus na lumalaban ay nagsisimula na ring bumigay isa-isa. Ang numerong nagpapakita nito ay ang glomerular filtration rate o GFR. Sa mga kabataang ito, ay karaniwang nasa pagitan ng 90 at 120, ngunit paglampas ng edad na 60, mahigit kalahati ay bumabagsak sa GFR na mas mababa sa 60. Ito ay ayon sa isang survey ng Philippine Society of Nephrology. 53% ng mga nasa hustong gulang na 60 pataas ay may chronic kidney disease nang hindi nila nalalaman. Ang GFR na 60 pababa ay sinusuri bilang chronic kidney disease stage 3. Kung 10 pababa ito ay seryosong kondisyon. Kung 15 pababa, kailangan ng isaalang-alang ang dialysis o transplant. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito sa totoong buhay? Kung ang GFR mo ay 50, hahanapin mo agad ang banyo kapag naglalakbay. Mabigat ang pakiramdam ng mga binti kahit kaunting lakad lang. Kung ang GFR mo ay 31 maling higop ng sabaw, ay magdudulot ng pamamaga sa loob ng 2 araw. Madalas na hindi nakasya ang sapatos. Kung ang GFR mo ay 20 isang simpleng sipon, ay maaring mauwi sa pagka-ospital. Ang katawan ay agad na tumutugon sa kaunting pagod. Ang isang numerong ito ay nagbabago ng buhay. 60 ba o 59? Ang pagkakaibang iyon ay ang hangganan sa pagitan ng normal at chronic kidney disease. Kahit bumagsak ang GFR, sa 59 pakiramdam pa rin ng katawan, ay ayos lang.
Kahit pagod at walang gana kumain, isisisi ito sa edad. Ito mismo ang dahilan kung bakit nakakatakot ang sakit sa bato. Hindi ito nagbibigay ng senyales. Tahimik dahan-dahan, ngunit tiyak na nasisira. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, madalas ay nasa yugto na ito na hindi na maibabalik pa. Si Aling Soledad Reyes, 72 taong gulang mula sa Cebu, ay hindi kailanman uminom ng alak o nanigarilyo at laging kumakain ng prutas tuwing umaga. Sa isang medical check-up, natanggap niya ang resulta na GFR40 at hindi makapaniwala kaya't lumapit siya sa akin. Doktor, wala po akong naramdamang anumang sintomas. Maayos po ang pag-ihi ko at hindi ako namamaga. Tama po? Hindi mali ang sinasabi ni Aling Soledad. Ang mga bato ay talagang ganoon katahimik na bumibigay. Karamihan sa mga kaso ay madali sanang naiwasan kung nalaman lang nila ng mas maaga. Kung gayon, wala bang paraan para malaman na humihina na ang mga bato bago pa man pumunta sa ospital? Meron po. Kailangan lang ninyong alamin ang mga senyales na ipinapadala ng katawan. Una, namamaga ang mga mata sa umaga. Pagkagising, ang mga talukap ng mata ay namumugto dahil nawawala ito. Pagsapit ng hapon, binabalewala ito. Ngunit kung ito ay paulit-ulit, dapat ng paghinalaan ang mga bato. Pangalawa, hindi nawawala ang marka ng medyas. Pagtanggal ng medyas sa gabi, naiiwan ang marka. Kahit lumipas ang 1 o 2 oras, nandoon pa rin. Kapag pinindot ng daliri, ang bukong-bukong lumulubog ito at dahan-dahang bumabalik. Ito ay senyales na may naiipong tubig sa katawan. Pangatlo, hindi nawawala ang bula sa ihi. Pagkatapos umihi, tingnan ng inidoro. Normal na magkaroon ng bula. Ngunit kung pagkatapos ng 5 minuto ay nandoon pa rin ang bula, nangangahulugan itong may tumatagas na protina. Sira na ang pansala ng bato. Pang-apat, gumigising ng 2 beses o higit pa sa gabi dahil sa pag-ihi. Dati ay mahimbing ang tulog hanggang umaga, ngunit ngayon ay laging pumupunta sa banyo tuwing gabi. Humina na ang kakayahan ng bato na i-concentrate ang ihi. Pang-5, nangangati at mabaho ang hininga nang walang dahilan. Akala ay dahil lang sa tuyong balat, ngunit kahit maglagay ng moisturizer, ay patuloy pa rin ang kati. May amoy na parang malansa sa bibig. Hindi na nasasala ng maayos ng bato ang mga dumi. Pang-6, kakaibang pamamaga pagkatapos uminom ng kape o sabaw. 1 tasa ng kape lang pero namamaga na ang muka. 1 mangkok ng sinigang lang pero kinabukasan ay manas na ang mga kamay. Dati ay ayos lang, ngunit ngayon ay kakaiba ang tindi. Hindi na kayang iproseso ng bato ang tubig at sodium. Kung 3 o higit pa sa mga ito, ang nararanasan ninyo, magpasuri ng bato sa pinakamalapit na ospital. Creatinine, GFR urinalysis. Matutukoy ito sa simpleng pagsusuri. Kung gayon, ano ang nangyayari sa ating katawan kapag humihina ang mga bato? May 3 malalaking problema na lumilitaw. Isa-isahin ko pong ipapaliwanag. Una, naiipon ng potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na nagre-regula ng tibok ng puso at nagpapagalaw ng mga kalamnan. Ngunit kapag mahina ang bato, hindi nito mailabas ng maayos ang potassium. Ang nakakatakot ay halos walang sintomas sa simula. Kahit unti-unting naiipon ang potassium, walang senyales na ipinapadala ang katawan. Pagkatapos bigla na lang itong aabot sa sukdulan. Kapag ang level ng potassium sa dugo ay tumaas sa 6 o higit pa, nagiging irregular ang tibok ng puso. Kung lumampas sa 7, maaring tumigil ang puso. Bigla itong dumarating ng walang babala. Bakit pinapatigil ng potassium ang puso? Ang puso ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga electrical signal. Ang regular na electrical stimulation ang nagpapakontract sa kalamnan ng puso at nagpapadala ng dugo sa buong katawan. Ang potassium ang nagre-regula sa mga electrical signal na ito. Kung sapat lang, regular ang tibok ng puso. Ngunit kung sobra nagkakagulo, ang daloy ng kuryente. Ang puso ay tumitibok ng wala sa ritmo hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Ito ang dahilan kung bakit biglang bumabagsak ang isang tao nang walang anumang naunang sintomas. Ayon sa datos ng Philippine Society of Nephrology noong 2023, mahigit 4,700 kaso ng biglaang pagkamatay dahil sa hyperkalemia, mataas na potassium, ang nangyayari taon-taon. Ano ang ibig sabihin ng numerong ito?
Nangangahulugan ito na 20 tao bawat araw ang tinitigilan ng puso dahil sa potassium. Pangalawa, hindi mailabas ang tubig. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang bato, nagsisimulang maipon ng tubig sa katawan. Namamaga ang bukong-bukong, namamaga ang mga daliri at sa huli pati ang baga ay napupuno ng tubig. Kapag nagkaroon ng pulmonary edema, nahihirapan ng huminga. Mas lalong sumisikip ang dibdib kapag nakahiga, kaya may mga taong nakaupo na lang natutulog buong gabi. Pangatlo, uremia. Ito ay ang pananatili sa dugo ng mga duming dapat ay nasala na ng bato. Ang mga lason tulad ng urea, nitrogen at creatinine ay umiikot sa buong katawan. Sa simula nasusuka. Nagsisimulang magkaroon ng amoy ammonia sa bibig. Nangangati ang balat at hindi makatulog. Kapag lumalabo ang kamalayan. Ang tatlong problemang ito ay sabay-sabay na nangyayari. Ngayon mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung kakain kayo ng prutas na mataas sa potassium para kayong nagbuhos ng gasolina sa apoy? Ang mga prutas na babanggitin ko ngayon ay kilalang mabuti sa kalusugan, ngunit para sa mga taong may mahinang bato ito ay nakakasama. Una, pakwan. Ang water content ng pakwan ay 92%. Ang isang hiwa ng pakwan ay katumbas ng 1.5 basong tubig. Kung kakainin ninyo ang kapat na bahagi ng isang buong pakwan, para na rin kayong uminom ng 6 na basong tubig. Kung malusog ang bato, masasala nito ang tubig na ito at mailalabas sa ihi sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang tubig na ito ay hindi mailabas at naiipon sa katawan. Sa simula, namamaga ang bukong-bukong, hindi nakasya ang sapatos, pagkatapos ay namamaga ang mga daliri at muka. Kapag patuloy na naipon, pati baga ay napupuno ng tubig. Si Aling Erlinda Cruz, 70 taong gulang mula sa Maynila, ay mahilig kumain ng pakwan tuwing tag-init. Isang madaling araw, isinugod siya sa emergency room dahil sa hirap sa paghinga, pulmonary edema, tubig sa baga. Sa pagsusuri, ang kanyang GFR ay 38, wala pang kalahati ng kidney function niya ang natitira. Mataas din sa potassium ang pakwan. Bawat 100 gram ay may 112 mg. 4 na hiwa ng pakwan ay katumbas na ng 500 mg ng potassium. Mas delikado ito para sa mga umiinom ng gamot sa high blood. Ang mga gamot na ACE inhibitors o ARB ay humahadlang sa paglabas ng potassium. Kung ang tubig at potassium ng pakwan ay sabay na maiipon, parehong mapapanganib ang puso at baga. Para sa mga may mahinang bato, limitahan ang pagkain ng pakwan sa 1 o 2 hiwa lamang. Kung maaari, iwasan na lang ito para sa kaligtasan. Pangalawa, melon cantaloupe. Ang isang buong melon ay may humigit kumulang 460 mg ng potassium. Ang pang-araw-araw na inirekomendang potassium para sa pasyenteng may chronic kidney disease ay nasa 2 miligram. 5 melon lang ay lampas na sa pang-araw-araw na rekomendasyon. Ang problema dahil maliit at matamis ang melon, mahirap tumigil sa 1 o 2 lang. Si Mang Jose Santos, 68 taong gulang, mula sa Davao ay mahilig sa melon at kumakain ng 3. Isang araw, bigla siyang nakaramdam ng pagkabog ng dibdib at panghihina ng buong katawan. Sa pagsusuri sa ospital, ang kanyang potassium level ay 6.7, lampas na lampas sa normal na hangganan na 5.5. May abnormalidad na ring nakita sa kanyang ECG. Sa huli, kinailangan ni Mang Jose na sumailalim sa dialysis. Problema rin ang asukal sa melon. Ang isang melon ay may humigit kumulang 15 grandya ng asukal. Ang fructose na ito ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Nagdaragdag ito ng dagok sa mga glomerulus na mahina na. Limitahan ang pagkain ng melon sa 1 piraso o mas mababa kada araw. Para sa mga may hindi magandang resulta sa kidney tests, mas mabuting iwasan ito. Pangatlo, orange. Mas problema ang juice kaysa sa prutas mismo. Ang isang orange ay may humigit kumulang 200 mg ng potassium. 1 piraso ay maaaring ayos lang. Ngunit para makagawa ng 1 basong orange juice, kailangan ng 3 hanggang 4 na orange. Ang potassium ay nagiging concentrated sa 600 hanggang 800 mg. Ang asukal ay tumataas din ng 3 hanggang 4 na beses. Mas delikado ang mga commercial juice. Dahil gawa ito sa pag-dissolve ng concentrate, mas mataas ang potassium at asukal nito kaysa sa sariwang prutas. Bukod pa dyan, meron itong mga preservative at additives.
Si Mang Cesar de la Cruz, 65 taong gulang mula sa Cebu, ay may diabetes ngunit maayos niya itong pinamamahalaan. Para sa kalusugan, umiinom siya ng orange juice tuwing umaga. Narinig niya kasi na maganda ang vitamin C. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang medical check-up, lumabas na may protina sa kanyang ihi, proteinuria. Isang senyales na sira na ang pansala ng bato. Bigla ring tumaas ang kanyang creatinine level. Para sa mga may diabetes, mahina na ang kanilang mga bato. Nang idagdag pa ang asukal at potassium mula sa orange juice, hindi na kinaya ng kanyang mga bato. Nagsimulang mag-stabilize ang mga numero ni Mang Cesar nang itigil niya ang pag-inom ng juice. Kung gusto ninyong kumain ng orange, kainin ito bilang sariwang prutas, hindi juice. At limitahan ito sa kalahati hanggang 1 piraso lamang bawat araw. Pang-apat, kiwi. Ang isang kiwi ay may humigit kumulang 300 milligrams ng potassium. Ang gold kiwi ay mas mataas pa, 350 milligrams. Para makagawa ng kiwi juice, kailangan ng 3 hanggang 4 na piraso. Isang baso ay may higit sa 100 milligram lampas na sa kalahati ng pang-araw-araw na rekomendasyon para sa pasyente na may sakit sa bato. Ang mga umiinom ng gamot sa high blood ay dapat mag-ingat lalo. Ang mga gamot na ACE inhibitors o ARB ay humahadlang sa paglabas ng potassium. Kung sasabayan pa ito ng pagkain ng kiwi, maaring tumaas ang potassium sa mapanganib na antas. Si Aling Corazon Mercado, 70 taong gulang mula sa Iloilo, ay umiinom ng gamot sa high blood habang umiinom ng kiwi juice araw-araw. Narinig niya kasi na maganda ito para sa constipation. Isang araw nagsimulang tumibok ng irregular ang kanyang puso. Nanghina ang kanyang buong katawan at nahilo. Ang kanyang potassium level sa ospital ay 7.2. Isang mapanganib na antas na maaaring magpatigil sa puso. Kinailangan siyang bigyan ng emergency treatment sa ICU. Problema rin ang vitamin C sa kiwi. May mga taong umiinom ng maraming vitamin C dahil akala nila ay maganda ito. Ngunit kung sobra-sobra ang pagkonsumo, nagiging oxalic acid ito sa loob ng katawan. Ang oxalic acid na ito ay kumakapit sa calcium at bumubuo ng kidney stones, nagkakaroon ng bato sa bato. Limitahan ang pagkain ng kiwi sa 1 piraso o mas mababa kada araw. Para sa mga umiinom ng gamot sa high blood, kahit kalahating piraso ay maaring marami na. Wag na wag iinom ng juice nito. Sa ngayon, nabanggit ko na ang mga prutas na dapat iwasan. Kung gayon, wala bang prutas na mabuti para sa bato? Sasabihin ko sa inyo ang 4 na uri ngayon. Una, blueberry. Ang 100 gram ng blueberry ay may 77 milligram ng potassium. Ito ay halos 1,007 ng sa pakwan at 1,006 ng sa melon. Halos hindi ito nagbibigay ng pasanin sa bato. Ang kulay ube ng blueberry, ito ay anthocyanin, isang antioxidant. May epekto itong nagpapababa ng pamamaga sa bato. Ayon sa isang pag-aaral ng Tufts University sa Amerika, ang grupo na kumain ng blueberry sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 28% na pagbaba sa kanilang inflammation markers. Mga 100 gram bawat araw, 1 dakot sa palad. Kainin ito 1 oras pagkatapos kumain. Huwag ihalo sa ibang pagkain at kainin ito ng mag-isa. Mas mabuti kung dahan-dahan itong nguyain. Nguyain ng hindi bababa sa 10 beses. Ang anthocyanin ay nagsisimulang maabsorb mula pa lamang sa bibig. Kung mabilis itong lulunukin, mababawasan sa kalahati ang epekto nito. Si Aling Teresita Gomez, 72, taong gulang mula sa Quezon City, ay may creatinine level na 2.5. Nasa bingit na siya ng dialysis. Matapos niyang regular na kumain ng blueberry at baguhin ang kanyang diet, bumaba ang kanyang creatinine sa 1.9. Pangalawa, repolyo. Ang repolyo ay may sangkap na tinatawag na glucosinolates. Ito ay nagiging sulforapane sa loob ng katawan. Ang sulforapane ay nag-activate ng mga detoxification enzyme. Binabawasan nito ang trabahong dapat gawin ng bato. Mayaman din ito sa vitamin K at fiber. Mababa sa potassium, ngunit mataas sa nutrisyon. Ito ay isang ideal na gulay para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Si Mang Roberto Flores, 67 taong gulang mula sa Bulacan, ay bumagsak ang GFR sa 80 na at malapit na sanang magdialysis. Matapos niyang lumipat sa isang low potassium diet na kasama ang repolyo, nagsimulang mag-stabilize ang kanyang mga numero.
Ngayon, pinamamahalaan niya ang kanyang kondisyon ng walang dialysis. Pangatlo, strawberry. Ang strawberry ay may sangkap na tinatawag na ellagic acid. Ang sangkap na ito ay nagpoprotekta sa glomerulus ng bato. Pinipigilan nito ang lalong pagkasira ng nasirang pansala. Mahalaga rin ang pulang kulay ng strawberry. Ito ay anthocyanin, isang antioxidant. Tulad ng blueberry, may epekto itong nagpapababa ng pamamaga sa bato. Ang potassium nito ay nasa 150 mg bawat 100 gram. Wala pa ito sa kalahati ng sapakwan o milon. Ito ay isang antas na ligtas kainin kahit ng mga pasyenteng may sakit sa bato. 6 hanggang 8 piraso ng katamtamang laki bawat araw, mga isang dakot ay sapat na. Dahil kinakain ng balat ng strawberry, mahalaga ang paghuhugas. Hugasan ito sa umaagos na tubig nang hindi bababa sa 30 segundo. Mas malinis kung ibababad ito sa tubig na may asin o baking soda sa loob ng 5 minuto bago banlawan muli. Kainin ito ng mag-isa at huwag ihalo sa ibang prutas. Kung sasabayan ng gatas o yogurt, mahahadlangan ang absorption ng mga sustansya. Si Aling Mila Aquino, 73 taong gulang mula sa Cavite, ay palaging may protina sa kanyang ihi. Isang senyales na sira na ang pansala ng kanyang bato. Matapos niyang regular na kumain ng strawberry at baguhin ang kanyang diet, nagsimulang mabawasan ang kanyang proteinuria, kasabay nito bumuti rin ang kanyang inflammation markers. Doktor, hindi ko akalain na bubuti ang pakiramdam ko sa pagkain lang ng prutas. Gumaan ang pakiramdam ko. Ito ang sinabi ni Aling Mila. Pang-apat, bell pepper paprika. Ang bell pepper ay napakayaman sa vitamin C, 3 beses na mas marami kaysa sa orange. Ngunit ang potassium nito ay kalahati lamang ng sa orange. Ito ang malaking bentahe ng bell pepper. Makakakuha ka ng sapat na vitamin C habang binabawasan ang pasanin ng potassium. Ang pula, dilaw at kahel na kulay ng bell pepper ay beta-carotene at lutein. Ito ay mga malalakas na antioxidant. Pinipigilan nito ang pagkasira ng mga kidney cell dahil sa oxidative stress. Lalo itong mabuti para sa mga may diabetes. Ang diabetic kidney disease ay isang sakit kung saan nasisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato dahil sa mataas na blood sugar. Ang mga antioxidant sa bell pepper ay tumutulong na pabagalin ang pagkasirang ito. Si Mang Nicanor Villanueva, 69 taong gulang mula sa Pampanga, ay na-diagnose na may diabetic kidney disease. Bumababa ang kanyang GFR taon-taon. Matapos niyang simulan ang isang low potassium diet na kasama ang bell pepper, kapansin-pansing bumagal ang paghina ng kanyang kidney function. Akala ko ay diretso na ako sa dialysis, pero ngayon may pag-asa na. Ito ang sabi ni Mang Nicanor. Sa ngayon, nabanggit ko na ang mga pagkaing mabuti para sa bato. Ngunit may isang mahalagang bagay dito. Kahit gaano kabuti ang isang prutas, kung mali ang pagkain nito, nagiging lason ito. Lalo na ang mga nakatatanda, dapat silang mag-ingat ng husto. Habang tumatanda, bumabagal ang function ng tiyan. Kahit parehong prutas ang kainin, ang bilis ng pagtunaw ay kalahati na lang kumpara noong bata pa. Dahil dito, mas matagal na nanatili ang potassium sa dugo, humihina rin ang insulin response. Bumagal ang bilis ng pagproseso ng asukal mula sa prutas. Mas matagal at mas mataas ang pagtaas ng blood sugar. Dumarami rin ang mga gamot na iniinom. Ang mga gamot sa high blood diabetes at cholesterol, kapag nagsama sa prutas, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Ang prutas na dati ay walang epekto, noong bata pa ay maaaring maging lason pagsapit ng 60s, kaya't may 5 tuntunin akong sasabihin na dapat ninyong sundin. Una, kainin ito 1 oras pagkatapos kumain. Kung kakainin ang prutas ng walang laman ang tiyan, mabilis na na-absorb ang fructose. Biglang tataas ang blood sugar. Nagbibigay ito ng pasanin sa mga daluyan ng dugo sa bato. Kung kakainin ito 1 oras pagkatapos kumain, dahan-dahan itong na-absorb kasama ng ibang pagkain. Mas banayad ang pagbabago ng blood sugar. Iwasan ito pagkatapos ng 7 ng gabi. Sa gabi, humihina ang kidney function. Ang bilis ng paglabas ng potassium ay 70% na lang kumpara sa umaga. Kung kakain ng prutas sa gabi, maiipon ang potassium sa katawan habang natutulog. 1 hiwa ng pakwan bago matulog. Nagbibigay ito ng pasanin sa puso habang kayo ay natutulog. Pangalawa, sundin ang pang-araw-araw na dami.
Para sa mga may mahinang bato, limitahan ang pagkain ng prutas sa dami na kasing laki ng isang kamao. At huwag itong kainin ng sabay-sabay. Hatiin ito sa 2 o 3 beses. Kung marami ang kakainin ng sabay-sabay din papasok ang potassium. Kulang ang oras ng bato para iproseso ito. Kung hahatiin, may sapat na oras ang bato para iproseso ito ng may kaluwagan. Pangatlo, huwag isabay sa gatas o yogurt. Ang gatas ay mayaman sa calcium. Kapag nagsama ito sa organic acids ng prutas, hindi na-absorb ng maayos ang calcium. Nasisisra din ang mga antioxidant ng prutas. Kainin ang prutas ng mag-isa. Maghintay ng hindi bababa sa 1 oras bago kumain ng dairy products. Pang-apat, maglaan ng hindi bababa sa 2 oras na pagitan sa gamot. Lalo na sa mga umiinom ng gamot sa high blood, ang mga gamot na ACE inhibitors at ARB ay humahadlang sa paglabas ng potassium. Kung kakain ng prutas agad pagkatapos uminom ng gamot, maaaring biglang tumaas ang potassium. Maglaan ng hindi bababa sa 2 oras na pagitan. Ganun din sa mga umiinom ng gamot sa kolesterol. Ang grapefruit ay humahadlang sa pagdecompose ng sangkap ng gamot. Maaaring maging sobrang tindi ng epekto ng gamot. Pang-5, nguyain ng hindi bababa sa 30 beses. Kung mabilis lulunukin ang prutas, lumalaki ang pasanin sa pagtunaw. Mabilis din ang absorption ng asukal. Kung ngunguyain ng 30 beses o higit pa sapat na makakatalab ang mga digestive enzyme sa laway, nababawasan ang pasanin sa tiyan, dahan-dahan din ang pagtaas ng blood sugar. Kung susundin ninyo ang 5 ito, magiging gamot ang prutas. Kung hindi, magiging lason ito. Ngayon, ibabahagi ko ang kwento ng isang taong tunay na nakabawi. Si Mang Edgardo Ramos, 40 taong gulang, mula sa San Jose del Monte, Bulacan. 1 taon na ang nakalipas nang una siyang lumapit sa akin, malubha ang kanyang kalagayan. Creatinine, 3.4, GFR, 21, potassium 5.9, malubha ang pamamaga ng kanyang mga binti at bukong-bukong. Ang GFR21 ay nangangahulugang wala pang 1,000 port ng kanyang kidney function ang natitira. Kapag bumaba sa 15 dialysis na, 1 hakbang na lang si Mang Edgardo mula sa dialysis. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang diet. Hindi lang 1 o 2 ang problema. Tuwing umaga, 1 saging. Pagkatapos ng tanghalian, 1 basong orange juice. Sa gabi, mahilig siyang kumain ng pakwan o milon. Ginagawa niya ito para sa kalusugan. Ngunit ang mga prutas na iyon ang sumisira sa kanyang mga bato. Mula araw na iyon, ganap na binago ni Mang Edgardo ang kanyang diet. Itinigil niya ang saging, orange, pakwan at milon. Sa halip, kumain siya ng kaunting blueberry at strawberry. 1 oras pagkatapos kumain, 1 dakot lang bawat araw. Pagkalipas ng 1 buwan, lumabas ang unang resulta ng pagsusuri. Ang potassium ay bumaba mula 5.9 sa 5.2. Kapansin-pansin din ang pagkawala ng pamamaga. Kumasya na ulit ang sapatos ko. Ang tagal na rin. Pagkalipas ng 3 buwan, pangalawang pagsusuri, ang creatinine ay bumaba mula 3.4 sa 2.8. Ang GFR ay tumaas mula 21 sa 20. Nagsimulang bumawi ang kanyang kidney function. Hindi na nabubuhay muli ang glomerulus, ngunit nabawasan ang pasanin sa mga natitirang glomerulus. 1 taon na ang lumipas. Ito ang mga numero ni Mang Edgardo ngayon. Creatinine 2.3, GFR 31, potassium 4.8. Ganap na siyang nakalayo sa bingit ng dialysis. Doktor, akala ko talaga ay sa dialysis room na ang punta ko. Ngayon, naglalakad na ako sa parke tuwing umaga. Ref lang ang pinalitan ko pero buong buhay ko ang nagbago. Hindi ito kwento lang ni Mang Edgardo. Kung isasagawa ninyo ang mga sinabi ko sa video na ito, posible ring mangyari ang pagbabagong ito. Bilang pangwakas, ibuod natin ang mga dapat tandaan. Hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa lahat. Depende sa kidney function, iba-iba ang prutas na angkop para sa inyo. May mga pagkakataon na kailangan talagang kumonsulta sa inyong doktor. Una, kapag ang GFR ay 60 pababa. Pangalawa, kapag ang potassium level ay 5.5 pataas. Pangatlo, kapag umiinom ng gamot sa high blood o diabetes. Pang-apat,
kapag may pamamaga o nabawasan ang dami ng ihi. Panglima, kapag naghahanda para sa dialysis o transplant. Kung isa man sa limang ito ang angkop sa inyo, kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng prutas. At magpasuri ng bato, hindi bababa sa 1 beses sa 1 taon. Creatinine, GFR, potassium, dapat ninyong tiyakin ang tatlong ito. Hindi dahil maganda ang isang pagkain para sa iba ay maganda na rin ito para sa inyo. Ang diet na angkop sa resulta ng inyong kidney test, iyon ang tunay na healthy diet. Dalhin ang resulta ng inyong test at kumonsulta sa inyong doktor. Dok, sa resulta ko po, pwede po ba akong kumain ng prutas na ito? Ang isang tanong na iyan ay magbabago ng inyong buhay pagkalipas ng 10 taon. Ulitin nating ibuod ang mga napag-usapan natin ngayon. Mga prutas na dapat iwasan: pakwan, melon, orange, kiwi, lalo na ang juice, wag na wag. Mga pagkaing nagpoprotekta sa bato: blueberry, repolyo, strawberry, bell pepper. Kainin ito ng kaunti 1 oras pagkatapos kumain. Buksan ninyo ang inyong refrigerator ngayon. Kung may pakwan, ibigay ninyo sa inyong pamilya. Kung may melon, bawasan ninyo ng husto, ang dami. Sa halip, bumili kayo ng 1 pakete ng blueberry. Ang maliit na desisyong ito ang magtatakda kung nasaan kayo pagkalipas ng 10 taon. Sa kama ba ng dialysis room o sa upuan sa parke? Ang pagpili ay ginagawa ngayon. Kung nakatulong ang video na ito, pakiiwan ng salitang bato sa comment section. Ang 2 salitang iyan ang simula. At kung may kakilala kayong nag-aalala sa kanilang mga bato, pakishare ng video na ito. Maaring magbago ang kanilang buhay pagkalipas ng 10 taon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huli, maging malusog po kayo palagi.